Your documents, counsel, will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay, Of then- the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! May bago po na isinalang sa depensa ni BP Sara. Alam naman natin, itong depensa ni BP Sara, ang lalakas talaga ng arrive. Di ba? Ang lalakas ng arrive, mga simple lang maglakad Tsaka walang dala-dalang mga karton, tsaka walang mga dala-dalang mga mali-maleta. No? Yung mga walang mga dala-dalang karton na may mga nakasulat na confidential funds, alam naman natin na pang-uulol lang sa taong bayan para maniwala na marami silang ebidensya. Yung mga prosecution team. Di ba? Oo, yung mga punta araw-araw dala nila yung mga boxes. Araw-araw dala-dala nila 15 boxes. Pero ang binubuksan, isa lang, tatlo. Anak ng to, kung nagpagod pa kayo, ang bubuksan nyo, isa lang. Tantado. Oh. Ito, yung arrival ng kasama sa depensa ni BP Sara. First appearance ni Attorney Christine Ferrer. Ayan o. Ayan o. Ito o. Attorney. Ayan, diba? Ayun, si Christine Ferrer, mga kababayan, Attorney Christine Ferrer. Diba? So, bakit yung mga abogado o depensa ni BP Sara ang lalakas ng appeal? Samantalang itong mga abogado diyan sa prosecution team, parang walang appeal. Pero, ang gaganda itapon sa mga pilapil. Oh, rhyming! Rhyming yun, brother! Di ba? Oh, rhyming boy! Rhyming! So, yun. Oh. Di ba, tingnan nyo. Si Luistro, sino pa ba? Si Dilima, si Kapunan. Sino ba maayos sa isitsura dyan? O dyan, si yung una, yung malakas ang boses. Ano ba pangalan nun? Yung, parang ginagaya si Ted Filon. Oo. Yun lang medyo may itsura Tsurang tayo pa. Hoy, pasintabi sa mga kumakain, ha? Oh. Di ba? Di ba? Oh, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo. I-search ninyo yung mga itsura. Yung mga defense ni VP Sara, putya, lalakas ng appeal. Oh. Pero yung ito mga sa prosecution team, ang sarap itapon sa pilapil. Putya na. At ito ang nangyayari. Si Kapunan, sinubukan si Attorney Christine Ferrer. Akala niya masisindak niya. O, ito O, ito. Sinisindak niya no? O, ito. Tingnan natin. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Putang ina ito, manonood ng Odyssey. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. And then, they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe if that will solve the problem of this court, we will use... Tarantado ba to? Oh. Wala silang may produce na mga legitimate na dokumento, tapos ngayon, gusto nilang gamitin yung ebidensya ng depensa. Putang ina, tanga! Oh. Gagawa-gawa kayo ng mga papel, ebidensya na hindi notaryado, tapos mga agaw kayo ng papel. Yung ebidensya daw ng depensa, ang gamitin nila. Pwede naman yun. Ha? Dumidiskarte ito para malaman nila kung ano ang mga dokumento at ebidensya na hawak ng depensa.
Kasi hindi yan mga tanga. Oh. Kahit amoy, kahit amoy, hindi ipapaamoy sa'yo ang mga dokumento na hawak nila. Makikita mo lang yan, oras na nagbabakbaka na kayo sa particular na issue na yan. Hindi yan ipapakita sa'yo, kapunan. Tanga ka ba? Tarantado. Oh. Your documents, counsel, will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay. Of Then, Kinwestiyon kasi ni Attorney Christine Ferrer yung authenticity ng mga dokumento o ebidensya na hawak nila. So ngayon, tinatanong niya si Attorney Ferrer kung kukwestiyonin din ba nila, Attorney Ferrer, yung mga dokumento na ang authenticity ng mga dokumento na hawak nila. Natural hindi, dokumento nila yan eh. Tanga ka ba? Sana, abogado ka pero nag-uulanin ka na. Nakalimutan na ata nito yung pinag-aralan niya na 19 kopong-kopong pa. Eh sa bagay, punta sa itsura nito, mukhang sa kuweba nag-aral to eh. Mukhang sa kuweba nag-aral, di ba? Walang blackboard. Oo, di ba? Sa bato sinusulat. Walang hiya. maybe that is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. I'm sorry, Counsel. Puta, nagpapatawa eh, no? Nagpapatawa, hindi naman nakakatawa. Nakakabwisit naman ang mukha. Di ba? Hindi ka nakakatawa. Nakakatakot ka. Oo. Mukhang horror eh. Ang lamig The presiding officer was not yet elected during the pretrial, hence I did not know what went on during the pretrial. Apparently, the respondent or counsel for respondent has a different purpose and or intention with respect to the ARs. Sabi ni Harrison Chua, bulok kining vlogger. Putang ina mo, bulok pala, nanonood ka. Tarantado ka ba? Tantado. From that of the prosecutor. Therefore, that's why they refused. A common marking on the same AR. Yes, Your Honor. Is that correct? So they have their own set of ARs, and you have your own set of ARs that was marked during pretrial. Correct, counsels? That is correct, Your Honor. Di ba? Tupalpal na naman. Alak ng tokwa. Hindi ba sila nahihiya niyan? Ito si Kapunan, may ugat na to sa pag-aabogado, pero pinatataob lang ng mga bagong bata pa yun, oh. Si Atty. Ferrer, bata pa yan. Oh. Pero hindi nila masindak-sindak, hindi nila mapatumba, mas matatalino sa kanila. Oh, sabi ni Harrison Chua, Rodrigo Roa Duterte Comunista, New People's Army Chief. Parang mali ata Kung New People's Army Chief CPRRD, bakit galit na galit sa kanya yung Makabayan Black? Diba? Tutangin lang to. Si Harrison Chua, may hangin talaga sa utak no? Anyway, mga kababayan, yun po ang problema. Sinusubukan niya si Christine Ferrer na abogado, pero hindi niya napatumba. Of course not. Hindi namin kukwestiyonin ang authenticity ng aming dokumento. Dokumento namin yan. Tsaka, ang mga dokumento ay mga pirmado, notaryado. Kayo lang naman Kapunan ng hindi notaryado mga papel nyo Hindi ko nga alam kung yung mga papel na hawak-hawak ninyo, baka nakuha nyo lang yan sa palengke ng Rosario. Yung pinagbalutan ng mga tinapa, ng mga tuyo, nakita nyo, ito pwede natin gamitin ebidensya kay BP Sara, kunin natin to. Kaya nako-question kasi hindi nga notaryado. Hindi lehitimo, kaya kino-question nga, di ba? Tapos gusto mong gamitin yung ebidensya ng depensa. Tanga. Eto, nabusalsal tuloy ang pagmumukha niya ng depensa. Eto na. Ayan
we didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor, because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We didn't adopt them as our own evidence, Your Honor. And third, the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. Counsel, So that we is cannot- precisely the opportunity the court Ay, ano mga banat? Ay, hindi yung mga ginagawa niyong komedya, yung trial na yan, dyan sa Senado. Diba? Hindi po pwede. Kasi magkaiba ang interpretasyon ninyo doon sa mga dokumento na hawak nyo at magkaiba ang dokumento na hawak ng depensa. Oh. Po siya, dumidiskarte. Ang gusto kasi ang gusto mangyari ni Kapunan, masilip nila kung ano ang hawak ng depensa. Kung tayo hindi mga tanga yan. Ano yan mga bata? Ano yan mga bata na po pwede mong loko-lokohin na, hoy, akin na yung candy mo. Pag hindi mo binigay ang candy mo, ipapahuli kita sa engkanto. Parang ganun eh. Parang ganun ang mga ginagawa na yan eh. Hindi Kapunan pagka hindi mo binigay ang candy mo, ang pagkain mo sa akin, kukulamin kita. Parang ganun eh. Ganun ang gusto mangyari ni Kapunan. Di ba? Kahit mga bata yan, ang mga abogado na yan, yung mga nasa depensa, naku po, nakita naman natin. Nakita naman natin yung kakayahan nila. Tama yung sinabi mo. Dapat, manood ka lang ng Odyssey. Dapat ang panoorin mo na lang, alam mo kung ano? Yung Kampanerang Kuba. Kasi, pag naglalakad ka kaya. Di ba? Puta. So, yan ang mga tirada. Di ba? Ano sabi ng depensa? Hindi po pwede. Kasi yung mga ebidensya nyo, yung mga papel ninyo, ebidensya at mga paperworks ninyo, mga bulok yan. Di mo po pwedeng i-compare yan dito sa mga hawak namin. Kasi yung mga hawak namin dito, mababango. Hindi ang mga papel na hawak nyo na pinampahid nyo na sa mga puwet ninyo. Di ba? Uy, naina mga Kapunan. Walang hiya ka talaga. Pero ito problema. Pinag-uusapan natin yung 125 million na confidential funds ni VP Sara. Para nakakalimutan na natin yung confidential funds na pinapakinabangan at tawag dito kinakamkam at inaamoy-amoy at ano tawag dito pinakatago-tago ni Bongbong Marcos Jr. Yung kanyang confidential funds na laging ubos, mga kababayan, walang natitira. Alam nyo ba kung magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos sa isang taon? Tumataginting na 4 billion. Pero, ayon sa findings ng COA, walang natitira dyan sa confidential funds na yan kahit isang kusing. O ito, panoorin nyo, baka nakalimutan nyo na kasi. Kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit nasimot ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong isang taon. Pero hindi naman daw nagagamit lahat ng regular budget ng opisina. Narito ang express report ni Marian Enriquez.
Sumalang sa plenary debates ang panukalang 27 billion pesos na budget ng Office of the President para sa 2026. Pinuna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang paggasta sa confidential at intelligence funds ng OP. Lumalabas na 1.1 billion pesos pala ang disbursement kada quarter sa CIF at ang utilization rate 100%. Ni isang kusing ay walang natitira po, no, sa cash disbursements, no? Every single peso is spent. Every single peso is spent. So, ibig sabihin, 100% yung paggastos, walang natitira. Pero, ano ba nangyari sa ating bansa? Tumahimik ba ang ating bansa? Yung kriminalidad ba, nabawasan ba? Yung gulo ba sa West Philippine Sea ay napahupa nila? Hindi naman eh. Di ba? Yung kaligtasan ba ng ating bansa namiminti na? Parang hindi nararamdaman ng mga Pilipino yan. Piruin mo 4 billion confidential funds every year. Pero, pinag-uusapan ba natin yan? Hindi. Alam ba natin kung saan napupunta yan? Hindi. Pero yung 125 ni BP Sara na nanggaling naman sa confidential fund, di ba Marcos Jr., puta yun ang pinag-iinitan nila. Kaya nga ang nangyayari, kahit mag-interview kayo sa mga kiskinita, mag-interview kayo sa mga saklaan, mag-interview kayo dyan sa mga sabungan, sa mga palengke, sa mga paradahan ng tricycle, ng mga bus, ng mga jeep na pumapasada, tanungin nyo, kung anong masasabi nila sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, sa impeachment, sa kriminalidad, sa droga and all that, alam nyo na sagot. Kasi nakikita naman natin yan araw-araw eh. May mga nagkakali survey. Diba? Pero, ang gagawin nila dyan, syempre, tatarantaduhin kayo ng tatarantaduhin. Bubudulin kayo ng bubudulin. Kunyari, maganda yung ginagawa nila, sasabihin ni Marcos, papangakuan ka, tingnan nyo nga si Sona. Diba? Nangako yung Sona. Tatanggalin ko. Kailangan tanggalin natin. Ang systems law sa kuryente. After 3 days from the Sona, putang ina, yung Meralco nag-announce, magtataas na kuryente. Diba? Yan ang problema. Hi MJ, bakit di nag-notify sa YouTube? Bakit hindi nag-notify daw sa YouTube? Yung live ko. Ang gawin nyo, pag hindi nag-notify, ang gawin niyo, mag-unsubscribe kayo, tapos i-subscribe nyo ulit. Tapos, i-click nyo yung bell, tapos i-click nyo all. Para mag-notify. Kasi yun nga problema natin, hindi nag-notify eh. Yun ang problema eh. But anyway, balikan natin. Bubudulin kayo ng bubudulin. Papangakuan kayo ng papangakuan. Ang tanong, natupad ba yung mga pinangako? Natupad ba yung tatanggalin daw ang fee ng mga e-wallets? Tulad ng GCash and all that. Natanggal ba? Wala. Pag nag-transfer ka, may fee pa rin. May transfer fee pa rin eh. Yung OFW, wala 7 million na OFW. Wala samantalang doon sa 2.7 million na OFW natin. Pero sabi niya 7 million doon natulungan. Ano pa yung mga kasinungalingan niya? Ipapakulong na natin at kakasuhan ang aking pinsan na si Speaker Romualdez. Ilang araw na? 27 pa yung Sona. Nakulong na ba si Romualdez? Nakasuhan na ba si Romualdez? Nakasuhan na ba? Wala. Nga. Kaya ang gagawin nila ganito. Uululin kayo ng uululin. Ni isang kusing. Walang natitira sa confidential funds. Cash disbursements. Every single peso is spent. Nauubos yung pera ng taong bayan. At ito ang ginagawa nila. Puro kasinungalingan, puro mga feeling magaling, bidabidahan, at gagamitin nila yung kanilang platform sa gobyerno para siraan ang kanilang mga kalaban. Eto, anong nangyari? Nangyari na pala to 2019. The Yan. last time na
umangat yung tubig. Balikan lang ng konti ito kasi sinungaling ito eh. Sinungaling ito si Vince Dizon. Isa rin to sa bangag na ngayon. Actually, si Dizon, bilib ako dito dati. Ngayon, puta maaga na, nabulok na siya. 2019. Oo. Although mas grabe yung awareness. Mm. Pero since 2019, Ano? wala nangyari dito. Wala nangyari, no? Kasi nga, hindi naman binigyan ng pondo. Inipit nyo. Hindi in-address. Mm. Kaya lalo ako nagalit. Dito sabihin natin, kahit na bago siya, na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas Wow. mataas ng 2 metro. Galing, Pero naputol. Bida. Hindi tuloy-tuloy. Bidang So, ang bida. tanong ko, bakit? Tanong mo sa amo mo. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Oo nga. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. Kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na. Tuloy-tuloy Para tumaas na. to. Sige. Kasi kung may dadugtong ng dahil yan, hindi magkakabi nito eh. Oo nga Ito yan, kung di nina ako yung pera, dapat walang ganito eh. Galing na. Pero first things first, Kunyari, naniniwala tayo, no? Kunyari, naniniwala tayo sa sinasabi ni Vince Dizon, ano? Kunyari, no? Ayan na. pumasok na pera dito ng DPWH. Dami. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito Tapos? mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. Kung ano yung Today, level ng taas ng mga gabyon. Today. So, ibig sabihin, papaumpisahan niya today. That was on July 29. Okay? July 29. Ano ngayon? 5, July 29. So, 7 days ago na. Okay? Tingnan natin ngayon kung may nagawa ba talaga siya. Ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi kung may dadugtong ng dahil yan, hindi magkakabi nito eh. Nga eh. Ito yan, kung di nina ako yung pera, dapat walang ganito. Kunyari, naniniwala tayo, ha? Pero first things first, Yusuf Charles, magpa-dredge ka na dito. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. Hindi pala mahirap gawin, ha? Ako na today. Okay. No, sinabihan ko na itong DE tsaka yung regional office natin na kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na. Di ba? Tuloy-tuloy na, ha? Ano sabi niya? Pucha, 2017 pa to, Oo. 2019 pa to, 7 years na eh. Paulit-ulit yung sinasabi yan. Kasi para masisi yung mga Duterte, di ba? Oo nga naman, isipin ng mga tao. Oo nga, no. Pero, ang totoo dyan, hindi man nila binigyan ng pondo. Di ba? Hindi nila nililisan ng pondo. Si Pulong Duterte na nga mismo nagsasabi na walang pondo ang Davao eh. Hindi nila pinopondohan. Kaya ngayon, sila nagbida-bida. Pero, ang tanong, nangako si Vince Dizon, di ba? Yung amo niya nangako din. Wala na, 20 pesos na bigas, hindi tayo makikipagkaibigan sa Amerika, ipagpapatuloy natin yung nasimulan ng Duterte administration, mabibigyan ko kayo ng mga Italiano gold, babayaran natin ang utang ng Pilipinas. Putang ina nangyari. Tapos ito nangako rin, noong July 29. Ang tanong, natupad ba yung pangako nito? Hindi. Ito. Ayan, diba? Tangin na to. Sa totoo lang, galit na talaga ako ba? Alam mo bakit? Ilang araw na? Mag-aapat na araw na. Galing sa panunumpa, Anong panumpa niya? Tangin na tong kalukuhan, parang niluloko mo lang yata kami, Okay? Pumunta ka pa dito, nagmura-mura ka. Kung nakita lang kita, kung nandito talagang tatanungin kita. At nagmumura ka dito sa Davao City. Nasulit ang pagkagawa sa mga proyekto namin dito sa Secretary Vince Dizon. Samantalang nung nagkaroon ng trahedya, yung mga flood control sa Ilocos Norte, hindi namin narinig sa bunganga mo na nagmumura ka. Oo nga naman. Parang niluloko mo na ang mga taga-Davao nito ba? Ano bang gusto mo, isipin na taga-Davao na kayo ang nasa tama at kami ang dito ay mali? O ano yung sabi mo na panumpaan mo na kinabukasan mag-extend ka na dito ng 2 meters? Dito, sa aming mga flood control.
2 meters. Wala akong nakikita nitong mga heavy equipment na at saka mga material. Parang walang nangyari sa mga sinasabi mo. Punta na, walang nangyari, boy. Walang nangyari sa mga sinasabi mo, Vince Dizon. Ito August 4 niya binilagyan. August 4. Nag-vlog siya August 4. So, walang equipment, walang ginawa. So, ibig sabihin, binutol na naman kayo ni Vince Dizon. Di ba? Ito, may troll. I love it. May troll na naman. Sabi ni Cedric, itong vlogger na to, masahol pa kay Robin na walang utak. Mukha pa lang, di nagagawa ng matino. Uy, ikaw compare mo naman to sa mga vlogger sa kabila. Tanginan nyo? Hoy! Pucha, walang utak si Robin Padilla pero nilampason niya yung mga senador kanina, ha? Walang niya ka, Cedric, ha? Huwag ka magtutulog sa labas. Kaya tingnan mo, yung utak mo nahanginan. Yung utak mo, alam mo, Cedric, Cedric Manalastas Binuya, yung utak, hindi nilalagyan ng speed limit yan. Sa kalsada lang may speed limit. Putang ina, parang ikaw nilagyan mo ng speed limit yung utak mo, eh. Masakit ba? Masampal ng katotohanan, Cedric Manalastas Binuya? Ang sakit, no? Di ba? Na yung araw-araw yung sinisiraan ng mga Duterte, lalo-lalo na si BP Sara, puta, ang ending, number 1 pa rin si BP Sara. Ito pa. Iparating nyo to kay Vince Dizon na sinungaling, ha? Yung mga taga Davao, naghihintay doon sa pinangako niya, na sabi niya, bukas, ngayon pa lang, ipapagawa ko na. Puta, ilang araw na, wala pa rin, Akalain mo, hindi kami maniningil, ha? Maniningil talaga kami. Kasi, siyempre, sa kabilang panig naman, thank you, na gusto mong ipakita na tulungan mo ang Davao. Yan. Pero ikaw na nagsabi, na walang budget, sa nasyonal ang aming pundo dito sa aming mga proyekto. O ano to? Masasisi mo ba Davao City kung ba't ang mga proyekto namin sa ngayon ay hindi masyadong ganun kadali. Pero makita mo naman to. Kita nyo naman to, mga kasulid. Nagtagalig na ako, ha? Kita nyo man, ang solid. Solid talaga yan. Hindi kagaya ng Ilocos Norte, na lugar ng amo mo, na maliit na ulan lang, tanggal na itong mga flood control. Kaya yung mga flood control namin ito. Pag. Sana, kung magsabi ka, tutuhanin mo. Pagsabi mo, bukas, ayusin mo, dagdagan mo to ng 2 meters, tutuhanin mo. Kasi kami taga Davao, talagang maniningil kami. Hindi kami dapat biro-biroin lang. Hindi kami pwedeng idaan nyo sa biro at sa pamura-mura dito. Kala nyo kayo lang ang magaling sa mura, magaling din kami. Tangin na to. Puta, mga laking Duterte yan, eh. Puta, hindi kayo dyan uubro sa murahan. Sabi kayo na ayusin nyo. Kasi magpadala kayo. Malaki naman ang pera ng DPWH natin. Kayo lang ang sabi, ha? Napupunduhan. Ngayon, saan? Okay, ito na. Secretary Vince Dizon. Hindi ko ito tatagtanan, ha? Ngayon, hanggang matapos, subaybayan ko. At kapag matupad mo yung pangako mo dito sa Davao City, congratulate and I salute you. Kasi pangangailangan talaga yan. At para sa taong bayan yan, yung mga plano mo. At sana hindi pa pugi lang yan. Or pang politika. Or gusto mong kunin yung simpatiya natin dito sa Davao City. Ay, hindi ganyan ang taga Davao, ha? Huwag nyo kaming idaan sa pastig-astig nyo, sir. Yan. Okay? Ako si Tay Khalid. Masasabi sa inyo, hindi ko talaga ito tatantanan. At ang masasabi ko sa iyo, antayan natin to hanggang matapos ang mga pangako mo na sana hindi mapako. Okay to, flood control ng Davao City. Ang tuloy namin, Talagang masasabi ko sa iyo, Secretary Vince Dizon, kapag kami ang gumawa ng proyekto, ay talagang sulit. Ayan. Puta, palakpakan natin si Tay Khalid, Ni-real talk si Vince Dizon ni Tay Khalid, Pucha. Nangako siya, July 29, noong araw na yun, paumpisan daw niya. Pucha, itong vlog ni Tay Khalid,
August 4 na, wala pa namang ginagawa pala. Dahil naman, Vince Dizon, nabubudol ka rin, ha. Manang-mana ka sa amo mo, ha. And, as of this time, mga kababayan, may vlog siya kanina eh. May vlog siya kanina. Pero wala siya dun sa site na sinasabi niya, parang wala pa. Wala pa rin ginagawa. Nabulol na naman kay Vince Dizon. Di ba? Nagyaw-yaw-yaw-yaw lang siya. Nagmura-mura, paastig-astig lang siya doon sa mga media. Doon sa video, paastig-astig lang siya. Ngayon, simulan ko na to. DE, District Engineer, ha? Simulan natin to. Magpa-dredging na tayo. Ngayong araw, simulan natin to. Buta August 4 na, wala pa. Tanginang yan. Kaya kayo namumura eh. Sabi nito ni Tay Calib, no? Huwag nyo kami padaanin-daanin sa paastig-astig, pamura-mura. Hindi nyo kami madadala dyan. Walang hiya ka, Vince Dizon. Hindi uubra pa mura-mura mo dyan. Laking Duterte yan. Tangina. Nasaan na yung trolls natin dito? Tangina, ang sarap, no? Oo, ang sakit pakinggan, no? Nawala na yung trolls. Kinik nyo ata, Si Cedric. Ha? Sana si Cedric. Nabimiss na kita, Cedric, tuloy. Tapos na yung vlog natin, Cedric. Nandito na ako. Kaya ko nang sagutin yung mga comment mo. Sige. I-comment ka diyan. Galingan mo yung hindi ka mababasa. Putangin mo ka. Huwag mo lalagyan kasi ng speed limit yung utak mo, ha? Putangin na, magsasalita ka na, hindi ka pa gumagamit ng utak. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino.